Isang pinagpalang araw po sa inyo lahat mga kapatid. Sa araw nito, ang ating patatalakayin ay sa Hosea chapter 14. Bali pinamagawatan ko po itong ang panawagan ni Hosea. Sa huling kabanatang ito, pinahayag ni Hosea ang kanyang panawagan sa taga-Israel ng kanyang ginawang kasamaan at pagsuway sa Diyos. Pinaalala ni Hosea na kailangan nilang manumbalik sa Diyos. Ang Hosea 14 ay huling kabanata ng aklat ng Hosea na nag-aalok ng pagsusumamo para sa pagsisisi at pangako ng pagmamahal at pagpapatawad. Ang kabanatang ito ay nag-alaman ng paanyaya ng Diyos sa Israel na bumalik sa Kanya, isang pagpapahayag sa pagiging maunawain at isang katiyakan ng pagpapanumbalik at pagpapala para sa isang nagsisisi na Israel. Bali may 3 points po ako ibibigay sa inyo. Makikita po natin sa talatang ito. Ang una po, ang panawagan para sa tunay na pagsisisi. Makikita po natin ito sa verse 1 and 2. Manumbalik ka kay Yahweh. Manumbalik ka, Israel, kay Yahweh, ang iyong Diyos, at pagbaksak mo'y isang bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan at lumapit ka kay Yahweh at sabihin ninyo sa Kanya, patawarin po ninyo kami. Kami po ay iyong kahabagan. Kami po ay inyong tatanggapin. Maghahandog po kami sa inyo ng pagpupuri. Sinabi ni Hosea sa mga taga-Israel, kailangan nila manumbalik sa Diyos at dahil kinalimutan nila at sinaway nila ang Panginoon sa Kristo. Ito yung matinding panawagan ni Hosea sa mga tao na magkaroon sila ng tunay na pagpapakumbaba, kilalanin ang ginawa ng kasalanan at magkaroon sila ng tunay na pagsisi. Ano nga ba ang ibig sabihin ng tunay na pagsisi? Tinutukoy dito ang pagbabago ng isip na matinding kalungkutan dahil sa dating maling pamumuhay o dahil sa pagkakamali o dahil hindi nila gawa ang kalooban ng Diyos. Ang tunay na pagsisi dapat may kasamang pagkilos, pagbabago ng buhay, landasin patungo sa Diyos. Ang nais ng Diyos na gawin at sundin ang kalooban ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga sinasabi po sa 2 Chronica chapter sa 2 Chronica chapter 7 hanggang 14, kung ang aking bayan ay tinawag ang aking pangalan at magpapakumbaba at mananalangin at hanapin ang aking mukha, tatalikuran nila ang kanilang masamang mga lakad at aking diringgin ang langit. At patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang mga lupain. Ito ang mga panawagan ng Diyos sa mga tao na dapat ipinakita ang tunay na paglapit sa Panginoon na may pagpapakumbaba, pag-amin sa Diyos ng nagawang pagkakasala at talikuran ang mga ito. Dapat ipinakita ang tunay na pagsisisi, commit po natin ang ating buhay sa ating Panginoon Kristo. Ito yung nais ng Diyos na makita niya sa mga taong upang sila po ay patawarin. Ngunit marami po sa mga tao, hindi pa rin nanatili na sila sumusunod sa Panginoon, magbabataas sila, wala yung tunay na pagsisi nila at pagkilala sa Diyos. Marami sa mga tao na akala nila tama lang ginagawa nila, ngunit sa dulo nito, kapahamakan at patungo sa kamatayan. Kaya nga dapat tanging sundin po natin ang kalooban ng ating Panginoon upang hindi po tayo mapahamak at hindi po tayo maligaw ng landas. Ang Diyos po ang ating susundin. Wala na pong iba. Ang pangalawa naman po, ang pangako ng Diyos na may pagpapanumbalik at pagpapala. Sinasabi po dito sa verse 4 hanggang 7, sinabi ng Panginoon, pagagalingin ko ang aking mga mamamayan sa kanilang pamasuwayin, taos puso ko silang mamahalin sapagkat nawala na ang galit ko sa kanila. Pagpapalain ko ang mga taga-Israel. Ako ang magiging parang hamog sa kanila, nagbibigay ng tubig sa mga halaman. Sila ay uunlad gaya ng halamang beryong namumulaklak. Sila ay magiging matatag tulad ng puno ng sidron sa Lebanon at malalim ang ugat. Sila ay madadami parang mga sangang nagkagandahan ng marami. Sila ay magiging tanyag parang puno ng olibo. Maganda ang puno ng sidron at Lebanon at nababango. Muli silang maninirahan na nakakalingain ko. Sila ay uunlad parang trigong yumayabong o ubas na namumulaklak. Magiging tanyag sila gaya ng alak ng Lebanon. Mga taga-Israel, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ako ang tutugon sa inyong mga dalangin at ako ang kakalinga sa inyo. Puprotektahan ko kayo. Ako ang magiging parang punong sipron at mayabong magbibigay ng lilim. Ako ang magpapaulad sa inyo. Tumutugon ang Diyos sa mga pangako ng pagagalingin niya ng Israel sa kanilang mga kasalanan pagkamasawayan, taos puso silang mamahalin ng Diyos. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos,
ng Panginoon Kristo ang bahay niya, ipinahayag na kanyang pag-ibig, ngunit gano'n na lamang ang kasamaan ng kanilang ginawa, pero taos-puso pa rin siyang pinarama ng Panginoon ang kanyang kahabagan at pagpapatawad sa mga taga-Israel. Ganun po mapagmahal ang ating Panginoon Kristo. Kaya nga po dapat ang Panginoon po ay nakahanda lagi, bukas ang kanyang mga bisig upang yakapin at tanggapin ang lahat ng mga tao na siya'y kikilalanin, buong puso lalapit sa kanya, na may pagpakumbaba at aaminin ang pagkakasala, tiyak na makamit ang kapatawaran ng Diyos, kalakip ng mapapala ang kanyang handa sa mga taong tapat sa kanya. Maraming pangako ang Diyos na pagpapala tulad ng ating mga nabasa sa talatang ito. Pero ang mga pangakong ito ay para lang po sa mga taong nanatiling tapat at sumusunod sa kanya. At ang matitigas po ang ulo, kapahamakan po ang kanilang makakamit. Kaya nga, upang hindi po kapahamakan ang ating makamit, anong gagawin po natin? Sumunod po tayo sa ating Panginoon Kristo at patuloy po ang Panginoon. Yayakapin niya po tayo. Wala pong katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya po, dapat ang buhay po din po natin, ialay din po natin sa ating Panginoon Kristo. Tangi ang Diyos lang po natin ang sambahin habang tayo nabubuhay. Ang pangatlo naman po points ko po, ang may tunay na karunungan. Sinasabi nga dito po sa verse 9, unawain ng matalino ang mga bagay na ito, ang dapat nabatid na marunong, matuwid na may kapakanan ni Yahweh. Mabubuti doon lumalakad, ngunit nararapa ang masuwayin. Ang tunay na po may karunungan na kaunawaan ay salita ng Diyos. Ang marunong na tao ay nalalaman ang tama at mali, lumalakad na mabuti ayon sa kalooban ng Diyos. Ito yung mga taong namumuhay sa kapakanan ng Panginoon at hindi namumuhay sa kapakanan ng makamundong mali at hindi na po umaayon sa makamundong gawain at sa mga tumatabo dito po sa kapaligiran. Dapat po huwag na po tayo makiayon sa takbo ng kapaligiran, bagkus ang gawin po natin ay makalangit po yung nakakalugod po sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga po sinasabi po sa Romans chapter 12 verse 1 to 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo. Ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang magandang handog, buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos. Ito'y karapat dapat na pagsamba sa inyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyo, baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayoy, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. Ang akin pong application, dapat po, huwag po tayo magpataas. Magkaroon po tunay ng pagpapakumbaba. Aminin ang pagkakamali at pagkakasala. Matutong makinig sa paalala sa pahayag ng Diyos. Saliksikin ang karunungan sa kalooban ng Panginoon. Alalahanin ang kahabagan at pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya nga isuko po natin ang buong puso ang ating mga buhay. Sa Kanya lang po natin ialay ang ating mga buhay at suko po natin habang tayo nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo. Ang Diyos po ay mapagmahal. Wala po siyang katulad. God bless you all po.